Hello, sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa patuloy na sumusubaybay. Itong aming istasyon ito ang EJMI Online Music Radio. Yan, tayo po'y muli nagbabalik mga kaproks, mga kapatid. At yun nga po, ganda po ng panahon ngayon at napaka-sarap na tayo po ay makapag-usap sa ganitong kaparaanan, no? At gaya po na amin po nababanggit at sinasabi na ito po ay pagpapaalala at pag-remind din po sa ating pong lahat bilang mga anak ng Diyos. Yan. So sabi nga po sa ating pong mga nagaganap ngayon ay patuloy na yung iba kasing mga kapatid o ating mga kasama sa simbahan o kahit na yung Kristiyano na ay minsan ay yung pagtitiwala nila ay ginagamit na lang nila para sa kanilang sarili. Ang ibig ko sabihin ay minsan hindi nakakalimutan na natin na sabihin sa ating Panginoon yung ating mga plano. Yung mga gawa o gagawin natin ay nga po, nabanggit ko nga po ito sa short message na yung about sa plano. Napakainam po talaga na tayo po ay nagpaplano sa ating buhay upang maging maayos po yung ating pong alam niyo yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano, no? At yun nga po, shoutout po sa ating pong mga lahat po ng mga subscriber po natin ngayon at patuloy na dumadami at dadagdagan. Maraming po salamat at pagpalain po kayo ng ating Diyos na tunay na siya ang magbibigay sa inyo ng blessing na aami pong inyo pong natatanggap sa araw-araw. At tayo po lahat ay tayo po ay laging magpasalamat sa ating Panginoon. Shoutout sa aking apo na si Rio Bennett Sayon at napakakulit na ng aking apong yan at sobrang lakad na lakad. So nakaka-bless sapagkat siyempre matagal din ako nawalan din ng sabihin na bata na maliit. Ngayon po meron na po akong apo at yun nga po ay makulit na. So, yun, at gabayan siya ng ating Panginoon sa kanyang paglaki ay naway magamit din siya sa ministry na aking kinabibilangan, yung music. Yan, yun ang aking panalangin din sa aking apo na magamit siya sa music. At pero hindi, yun ang aking plano. Sabi ko nga, ang mga plano natin pwede natin gawin, pero ang Diyos ang magpapatupad niyan. No, at yan, tayo po ay muli nagbabalik. At marami sa atin kasi na mga Kristiyano rin po na sa isang verse na ito ay parang hindi siya nakakasunod o gumagawa siya ng sarili niyang hakbang. At minsan sa sarili niya na kapag nagkaroon na ng problema, saka lang siya malapit sa Diyos eh. So ito po yung ating pong title. No, magtiwala ka at manalig sa Diyos. Yun, magtiwala ka at manalig sa Diyos. So bakit yun po yung naging ating pong titulo? Sapagkat sabi nga po rito sa Kawikaan 3:5 hanggang 6, sinasabi dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaya niyang ituro ang yung mga landas. Yon, totoo naman. True yun. Tama po yun. No, kilalanin natin at magtiwala tayo sa ating Diyos. Marami kasi sa atin, bilang isang Kristiyano, ay nananahan na lang minsan na, ay hindi, nandiyan naman si Lord, bahala na si Lord, nandiyan naman si God, na siyang magsasaayos kapag nandun na. Parang mali naman na parang sinasabi mo na pag nangyari na at fail, saka kahingi ng pagtutuwid sa ating Panginoon. O no, di ba? Parang ginagawa mo second thought na lang ang ating Diyos. So parang teka muna, mukhang magpe-fail yata ako. Sige, manalangin tayo. Sasabihin ko kay Lord. Hindi po dapat ganoon. Ang pagtitiwala sa Panginoon, dapat binibigay mo ang sarili mo. Especially ang buhay mo. Diba? Nagtitiwala ka, di ba? Pinagtitiwala mo yung sarili mo na kapag tayo ay pag ikaw ay lumakad sa katuwiran ng Diyos, ay tama yung pupuntahan mo. At saka maging yung talino mo ay galing naman sa Panginoon yan. Hindi naman yan
Of course, nag-aral ka at yeah, baka nga summa cum laude ka pa nga, magna cum laude ka pa eh. Pero yung talinong yan ay pwedeng mawala sa iglap na po pwedeng maglaho kung hindi mo ibibigay at isusurrender sa Panginoon yung sarili mo. No, marami mga pastors na tumatayo diyan, napakatalino magsalita eh. Napakahusay, napakagaling, napakabulaklaki ng mga kanilang lumalabas at parang sa sarili na lang nilang karunungan yung sinasabi nila. Wala na doon sa kapahayagan ng Diyos, which yun yung mali. No, tandaan po natin, tayo po mga nakakapakinig, ikaw lang sa sarili mo nakakapagpatunay kung tama ang sinasabi ng nagpapahayag. Tandaan po natin yung mga kaproks. At hindi namang masamang makinig sa ibang mga nagme-mensahe. At ang sabi nga ay pakinggan mo yung tama, alisin mo yung mali. Huwag mong tanggapin yung mali. Di ba? Parang gano'n, no? So, gano'n po talaga ang ating pong yung part para sa ating Panginoon. Na dapat ay intindihin natin kung ano sinasabi ng Diyos. Yung para sa atin, bilang isang Kristiyano, no? Huwag nating alisin na yung sinasabi ng Diyos na tama ay sasabihin mo, sandali, ito muna gagawin ko para sa sarili ko. Mali po yun, mga kaproks. Tandaan po natin, tiwala. Pagtitiwala ang gusto ng Panginoon. Kapag tayo nagtiwala sa Diyos at sumunod tayo sa kanya pong mga gusto, ay mangyayari po yun, mga kaproks. Yung pong mga bagay na hindi po natin kayang gawin, ay magagawa po natin sa tulong at biyaya ng ating Diyos. No. At yun nga po, ay tinuturo niya yung tama nating landas na ating tatahakin. Hindi yung tahak ng tahak ka lang ng lakad. Sige, sa sarili mong kakayanan, mali po yun. No. At dapat kilalanin natin ang ating Diyos. Hindi yung na nakikinig lang tayo, nakakaupo lang tayo dyan dahil sinasabi ng pastor, ay parang feeling mo, okay na, kilala mo na siya. Hindi. Maaari kung may pagkakataon ka, magbasa ka ng Biblia. O kaya magbasa ka sa, hindi mo na may tatanggi eh. Dahil meron na kasi mga apps sa cellphone, sa mga cellphone na po pwede mong i-download. So pwede makapagbasa. Kung meron kang nahihirapang intindihin, magtanong ka sa mga pastors. Diba? Ganon. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili din natin. Kung ikaw ay pamilyadong tao at parang iniisip mo na gusto mong mapabuti ang iyong pamilya, so kailangan naka-align ka sa ating Panginoon para ipinipid ng Diyos sa iyo, sa atin, yung tamang pag-akay sa ating mga pamilya. Nakakalungkot kung ikaw lang ang maliligtas. Yung mga pamilya mo maiiwan, di ba? So parang alam mo yun, tandaan po natin ito, katotohanan lang po to mga kaproks, di ba? Yung nangyari kay Lazaro at saka kay Abraham, di ba? So yun nangyari yun. Di ba? Yung si Lazaro na nakita niyo naman at saka yung mayaman, sorry, hindi si Abraham, sorry. Yung mayaman at si Lazarus, yun po, di ba? Nakita ni Lazarus yung mayaman na nasa impyerno. At yung mayaman, nakita niya si Lazarus nasa sa piling ng ating Diyos. So nakakalungkot kung ganun po yung mangyayari na yung ating pong pamilya ay may iwan. Tayo man ay meron pong responsibility na akayin natin ang ating pamilya sa tama. No. Kaya sabi nga, wala ka sa Panginoon at ang buong puso at huwag kang mananalig sa iyong sarili. Hindi lang to sinasabi physically na sinasabi na yung success mo sa trabaho kundi yung paano mo aakayin ng pamilya mo sa Panginoon. Maraming mga diyan, eto sorry po sorry sa mga masasaling ko naman sa mga pastors din naman po, di ba? Mostly sa mga pastor hindi nila maakay yung kanilang anak Totoo yan, di ba? Pastor na sila, minsan yung mga anak nila hindi pa rin kanya-kanya pa ring way. Kanya-kanya pa rin sila. So parang napakahirap, di ba? Although I believe na pinagpe-pray naman ng mga pastor, yung mga kanilang mga anak,
na mapabuti at mapapunta sa tama, ay siguro pwede rin naman na yung authority mo bilang isang ama, huwag lang pastor, ay maakay mo sila. Madala mo sila sa tamang diretsong pagpunta sa ating Panginoon. Ibig sabihin, pagkilala sa ating Diyos. Di ba? Maaaring napakahirap, pero kung ikaw ay nakikristo, ay kasi nakakapagpasunod ka ng mga tao eh. Kung magsalita ka, talagang binibigay ng Diyos yung bold ng salita ng Diyos para sa iyo, para mahikayat at mag-convert ng ating mga kapatid. Pero yung pamilya mo, yung anak mo, minsan yung asawa pa, di ba? Hindi mo maakay. Nakakalungkot. Minsan yung mga magulang mo, hindi mo maakay. Pero pastor ka ng maraming kongregasyon. Nakakalungkot lang yung mga kaproks. Sapagkat nangyayari po talaga yon. Realidad po yon. Hindi po yon haka-haka lang. Nangyayari po talaga yan. But, sabi ko nga po, ay merong timing sa ginagawaan Diyos para po sa atin. Maring hindi man siya gamitin, baka ibang gamitin ng ibang tao para makilala yung mga kanyang mga kamag-anak natin. Diba? Ilang natin, panalangin lang natin, lagi natin panalangin, ipasalamat, na nawa o ay merong makakilala sa ating pamilya. No. Kaya tandaan po natin yung pong sinasabi itong kawikaan na to, ay napakahalaga po to na hindi lamang po tayo lang yung landas na tamang dadaanan. Iakay din po natin yung ating pamilya na tamang landas. No. Magsimula tayo sa ating sa loob ng bahay bago tayo lumabas. Kasi sabi nga ay para yung kaaway hindi makapagpula sa iyo na nakakaakay ka ng ibang mga kaluluwa pero yung pamilya mo hindi mo maakay. So napakahirap din po ninyon sa sitwasyon bilang isang ama o ina o pamilya, di ba? Tandaan po natin 'yon mga kaproks, na lagi po natin tandaan na yung ating po pagtitiwala sa Diyos ay ating ibigay sa Kanya. Kung ikaw ay may takot, bigay mo sa Diyos. Kung ikaw may merong gagawing plano o gagawin mo sa buhay mo, ibigay mo sa Diyos, pagkatiwala mo. At kung meron ka pang ninanais pa sa buhay mo, mas lalo mo ipagkatiwala sa Diyos. Yan po yun. Tandaan po natin yun mga kaproks. No? Ito pong ginagawa po natin ay bilang pagpapaalala at pagbibigay sa ating pong mga kapatid na maaaring naliligaw na rin ng landas. No. Lagi lang po natin tandaan yun na ang Diyos lamang po ang tunay na siya magpapabago sa isang tao, hindi ikaw. Kahit na anong sabihin mo, kahit anong i-preach mo dyan, kahit na sabihin mo, i-akayin mo yan, kahit sabihin mo, pagtapos ng service may kainan, pagtapos ng yan ay papakapihin mo pa sila sa labas, hindi ganon ang magiging way ng paghihikayat sa isang kapatid, kundi kausapin mo at ipakilala mo si Kristo. Ngayon, kung nandun mo malalaman at makikilala ang isang tao kung siya'y nagpapasubmit sa iyo o sa ating Panginoon, di ba? So, yun ang ating tatandaan natin, na lagi tayong maging handa lamang sa mga oras na kung kaya minsan ay kakailanganin tayo ng Diyos para magsalita sa maraming tao. Ito naman po pagtitiwala tiwala natin lahat. Ngayon, nangyayari ngayon. May mga tensyon o digmaan. O hindi ko masabing digmaan kasi actually, ako naniniwala na nangyayari to sapagkat sinasabi nga ay paghahanda to sa pagdating nating Panginoon. Pero wag nating isipin yun. Lagi lang tayong magtiwala sa ating Panginoon. No. At sabi nga, kung handa ka na, ay pwede ka nang kuhanin ng Diyos. Hindi. Ang ibig sabihin po ay maging handa lang tayo at magtiwala tayo sa ating Panginoon. No. Ilaman po ang ating pong sandata na tayo po lagi magtiwala sa Kanya. Kung may problema ka ngayon, pagtiwala mo sa Diyos. Kung kinakapos ka, pagtiwala mo sa Diyos. Kung ikaw ay gabundok na yung problema mo, iniisip mo, ipagtiwala mo pa rin sa Diyos. Kailangan mo natin ay pagkatiwala natin sa Diyos. Ang lahat. No, at ilaman po pwede nating maging
sandata sa atin po, especially lalo po sa sitwasyon ngayong nangyayari sa ating mundong ito. So yun lamang po, maraming po salamat at patuloy na kayo po ay lagi po kayong subaybay sa aming pong YouTube channel nito at patuloy na lagi po kami magbibigay ng pagpapaalala po sa inyo. At ang inyong pong lingkod na si Prox Benz ay lagi po narito at shout out sa lahat po ng mga kabataan dyan na nagme-message po sa akin o sa message po personal or sa post ay bibigay po kami ng konting blessing po sa mga kababayan po natin dyan. At ito ay maliit lang naman pong blessing at pagbibigay pa halaga ng mga kabataan. No? Wait lang po kayo dyan. Wait lang po. No? At yun nga po ay habang tumataas ang bilihin dyan sa Pilipinas, ay lagi po natin pagkatiwala sa Diyos na meron po tayong Diyos na malaki kaysa sa problemang ating pong inaharap ngayon. So, no, at siya lang po ang makakabigay ng solusyon sa ating pong mga problema ito. Kaya lahat po ay nagpapasalamat kami. Muli, ito po si Prox Benz na nagpapaalala na lagi po tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos at pagkatiwala po natin ating sarili at lahat po nating mga plano ibigay natin sa Diyos. Muli, ito ang EJMI Online Music Radio. God bless.